Dahil ba hindi niya kinanta yung tono na gusto ng mga huwad na committee na yan, Marlon? Ito ba ay Nakontento na lang sila. Hindi, nakontento na lang sila na paglaruan naman yung pagkakasangkot sa pangalan nila Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. And pinaglalaroan din nila kasi sabi ni Colonel Espinido, ang PNP ang biggest crime group ngayon sa Pilipinas. Pero nililinaw, PNP, Philippine National Police. Maglalabas ng mga issues na pagkarami-rami at kung saan sila yung merong makikitang lusot na meron silang pagpapaliwanag, doon sila nagfo-focus para matabunan yung ibang issues na hindi nila mapaliwanag. Tama. Tama. Ang masakit, dinadivert nyo na yung istorya, dinadivert nyo na ang tunay na issue, meron pa kayong pinag-iinitan na personalidad. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin sina Miss Pam at Sir Marlon mga kababayan. Grabe na talaga ang mga nangyayari ngayon sa loob ng gobyerno na lahat ng mga malalapit sa Duterte, kamukha nila Senator Bato, Senator Bongo, Vice President Sara Duterte, Attorney Harry Roque, at iba pa, laging highlight ngayon o laman ng balitan patungkol sa mga issue ng Pogo, EJK, at marami pang iba na under sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Pero itong mga nangyayari ngayon mga kababayan na kung saan dapat mas bigyang tutukan kamukha ng mga smuggling, kidnapping, itong nangyayari sa KOJC, pagpupulburon, no? Na kung saan tinatawag na ng sambayan ng Pilipino na bangag ang administrasyong ito, patay mali siya lagi mga kababayan. Dinededma o ni-news blackout no, ng administrasyong Marcos. Grabe naman yan. Na ganito ka ba talaga Bongbong Marcos na bilang presidente lagi mo na lang sinesegue ang mga kapalpakan mo tulad ng flood controls at marami pang smuggling na di umano kasangkot ang asawa mo na si Liza? Grabe ka naman. At itong si Senator Amy Marcos, mga kababayan, isa pa to, huwag niyong iboto to ha, na balimbing magpahanggang ngayon na walang kibo sa mga kawalang hiyan na ginagawa ng kanyang kapatid. Naku naman po. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, anong mas importante ngayon? Ang mga nangyayari noon na natapos na o ang mga nangyayari ngayon na nagiging sanhi ng kahirapan sa sambayan ng Pilipino na pataas ang mga presyo ng bilihin mga kababayan dahil sa mga smuggling, importation na nangyayari na napapabayaan ang agrikultura, partikular na ang mga local farmers natin. Hay nako, well, wala na tayong magagawa dyan sapagkat nga naman, puro party, no? Puro singhot, puro sarap buhay ang ginagawa lagi. Nitong mga nauupo di umano ngayon. Kung kaya naman, nasa sa ating pasya na yun mga kababayan, kung makikiisa tayo na manawagan na bumaba ka na, Bongbong Marcos. Kung kaya naman, hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Sa mga tao, humingi ng pasensya at sinabihan, at least na nagpakita ng pangil man lang sa otoridad mo, Marlon, na ikaw gagawan mo ng paraan, babalikan, pag-aaralan. Pero ang ginawa niya is, iniwasan niya ang topic. Nung maitanong siya ng isang reporter kung pwedeng pag-usapan ng 5,500 flood control, ang isang Marcos Jr. ay walang ginawa kundi umiwas. Ang sabi niya, huwag na natin pag-usapan. Oo, hindi naman ito yung panahon na pag-usapan. Yan ba ugali ng isang Pangulo ng Pilipinas? Yan ba ang ugali ng isang namumuno na ang deklarasyon niya ay bagong Pilipinas? Diba? Ugali ito ng isang pinunong wala nang pakialam sa taong bayan at wala na rin siyang malasakit sa kanyang nasasakupan. Ang dami-daming issue ang nagaganap sa mga panahong ito, Marlon. Nandyan na patuloy na nakikipaglaban sa kanilang mga karapatan ang ating mga kapatid dyan sa Davao na miyembro ng KOJC. Nariyan ang mga issue na ng pamumulitika ng OVP budget ng Kongreso. Nandyan ang nasa title natin ngayon na pagbuo ng Kongreso ng Quad Committee, Marlon, na sabi mo nga kanina, ang mga issues ay rehash lamang, na pilit binabalikan. Ngunit sa likod ng mga, andyan din ang Pogo issue, Marlon, ang involvement ng unang pamilya sa pakikialam or di umano pagmamando or siyang nasa likod talaga ng mga Pogo issues dito sa bansa. Pinag-usapan natin yung baha, ngayon papasok tayo sa Pogo.
Mga katete kay Ebon, kayo na po ang magsabi, alin ang mas importante, alin ang mas malapit sa sikmura ng taong bayan at sa kapakanan ng taong bayan? Yung issue ba ng Pogo o yung issue ng kapalpakan ng flood control project? Yan kasi Marlon, maglalabas ng mga issues na pagkarami-rami at kung saan sila yung merong makikitang lusot na meron silang pagpapaliwanag, doon sila nagfo-focus para matabunan yung ibang issues na hindi nila mapaliwanag. Tama. Tama, Correct. ang masakit, dinadivert nyo na yung istorya, dinadivert nyo na ang tunay na issue, meron pa kayong pinag-iinitan na personalidad at ito sa katauhan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang pamilya. Yan, lalong-lalo na ngayon na mainit na binabatikos ang anak naman ng Mismo. dating Pangulo na siya nating pangalawang Pangulo ngayon na si VP Mismo. Sara. Itong mga mambabatas na to, ang pinaka-good governance sa kanila ay hanapan ng mali ang Hi, Trollbuster. previous administration. Pero hindi good governance sa kanila ang tunay na nangyayari ngayon. Unang-una, yung kapalpakan o kawalan ng flood control project. Ulitin natin, ipinagyabang at ipinagmalaki niya sa nakalipas na zona. Pangalawa, hanggang ngayon, yung ipinangakong 20 pesos per kilo ng bigas ay wala. At yung ipinagmamalaki nyo ng Pogo, bakit sinisingle out nyo lagi ang Pogo sa Porac, Pampanga at sa Bamban, Tarlac? At bakit hindi nyo naman silipin ang sobrang laking Pogo Hub o tinatawag na Pogo Island sa Cavite sa lalawigan ng Cavite, at meron sa Mandaluyong, and meron din sa Pasay. Talaga, Meron pa. sa Mandaluyong, most likely, is a building, hindi siya yung kagaya ng building. hektarya kasi syempre city. Remember yung report natin Saan? dito na Mandaluyong Alam kaya ko yung yan, na-report na natin. Mandaluyong pa, meron sa Mandaluyong. Hmm? And alam ko nga meron basta sa pag-aari ng isang kilalang typhoon yung building na yun. And alam natin ang Mandaluyong ay Oh, ano yan, baluarte yan ng mga Abalos. Ay, at sorry, ang tama Cavite, ba? at ang Cavite ay baluarte ng mga Remulla. Remulla. Oh. So masyadong garapalan ang pagiging bias ng Kongreso para pagtuunan ng pansin yung tunay na issue at tunay na kaganapan sa bansa. Kasi yung binabalik-balikan nilang issue patungkol sa war on drugs, Nila would mean to say itong quad committee itong quad committee na binuo, to. no? quad as in bagay katunog, no? Huwad committee, no? Huwad naman Huwad talaga committee. Mas pinagtutuunan nyo ng pansin yung issue nung war on drugs. And napahiya sila kahapon, Pam. In-invite nila si Lieutenant Colonel Joby Espinido na gustong diinan ng mga mababatas kung may kinalaman ba sa sindikato ng droga ang Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hayagan sinasabi ni Colonel Espinido na hindi, ni katunayan, si mismong CPRRD rin ang naglinis sa kanyang pangalan. Kasi ang binabatikos lamang ni Joby Espinido ay si Senator Bato de la Rosa at si Senator Bongo, na di umano ay may pinoprotektahan namang ilang personality na sinasabing drug lord. Tapos, ano ba to? Yung ginagawa nila kay Joby Espinido, kinakanal nila patungkol kay PRRD na hindi naman umubra. Pero natural kasi yung mama na, di ba Marlon, kapag ikaw may script na fina-follow at nawala ka sa script na yon, magkakaroon ka na ng moment na mararatel ka na, oh shit, nawala ako. Yung ganun, di ba? Pero siya hindi. Wala. Yan nga yung pilit natin sinasabi, di ba Marlon, na kapag alam mo ang istorya mo at totoo sa isip mo na nangyari ito, hindi mabubura na kahit iliko ka, iligaw ka, babalik ka doon sa totoong linya ng istorya. Ibig sabihin, pag nagsisinungaling ka, talagang magkakabulol-bulol ka. Totoo. Magkakabulol ka. Pero pag nagsasabi ka ng totoo, wala. Kahit anong paikot, yung pa rin ang isasunod. So dahil ba hindi niya kinanta yung tono na gusto ng mga huwad na committee na yan, Marlon? Ito ba nakontento ay na lang sila. Hindi, nakontento na lang sila na paglaruan naman yung pagkakasangkot sa pangalan nila Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. And pinaglalaroan din nila kasi sabi ni Colonel Espinido, ang PNP ang biggest crime group ngayon sa Pilipinas. Pero nililinaw, PNP, Philippine National Police. Pero nililinaw ni
Colonel Espinido. Pansin niyo ba mga kababayan na halos ang mga malapit no sa Duterte ngayon nabibigyang skandalo sa harap ng kamera? Plano yan ng mga bangag na administrasyon. Kumulat lang talaga kayo sa katotohanan na balak nilang pabagsakin ng mga Duterte para sila ang maghari sa loob ng Malacanang sa matagal na panahon. Alam na alam niyo yan. Kaya dapat maging mapagmatsyag, no? Maging matalino tayong mga ordinaryong mamamayan sa mga nangyayari sa bansa. Hindi lahat ng mga nakikita natin sa media, lalo na sa mga bayarang media na yan, totoo. Karamihan sa mga dyan, one-sided story. Na may matino pa rin naman sa hanay ng pambansang kapulisya, meron lang talagang mangilan-ngilan. Ay, totoo naman, magiging saksi naman tayo dyan, Marlon, na meron talagang ilan na mababait, kagaya ni Kuya ganyan, Totoo. ni Kuya ganito, na Totoo. mga PNP Totoo. kakilala Totoo. natin. Totoo. Alam mo, nakakalungkot kahapon, Pam. Merong isang si Colonel Colonel ba o General Padilla. Bucor chief siya. Dati siyang hepe ng Bureau of Correction. Na kinontempt nila. Hindi lang basta ikinulong sa hello po, Thank salamat you, sa pakulay. These nuts. These nuts. Kinontempt, hindi lamang basta siya i-detain sa House of Representatives, kundi pinapadetain siya sa Bikutan detention cell sa loob ng isang buwan. Ang 30 nakakalungkot, days. nakakalungkot, yung opisyal, naka-uniform, may ranggo sa balikat. Kung sigaw-sigawan, kung bulyaw-bulyawan ng mga kongresista, ganun-ganun na lang. Kung baboy-babuhin Oo. ninyo yung tao na pinaghirapan kung nasan siya ngayon, sa posisyon niya, ganyan-ganyan na lang. Siya rin namang naging issue yan, Marlon, di ba, sa isang Senator Raffy Tulfo, na hindi nire-respeto yung mga kapwa nila na naghirap din naman kung nasaan sila ngayon. Kagaya ng gusto ninyo at ini-impose ninyo sa mga sarili ninyo na kayo ay irespeto din. Pilit nating sinasabi, and this is general knowledge, Marlon, that you don't impose respect. You earn it. Hindi Correct. yung ganyan nagpapakababoy kayo. Asan ba yung ballpen ko? Hindi yung ganyan na nambababoy kayo ng pagkatao ng mga tao. Tapos, ang gusto ninyo, hinihingi ninyo para sa mga sarili ninyo na irespeto din kayo. Ang buturo, may nagsabi, pumapayat ka na rin. Huwag mo kasi baka mausog. Alam mo, nung Duterte administration, mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsabi na please, yung mga uniformadong pulis na yan, uniformadong militar, opisyal ng pamahalaan, wag niyong bababuyin sa Kongreso. Kongreso at Senado. Kasi irespeto nyo ang ranggong yan. Ngayon, kung meron namang mga tiwaling opisyales o empleyado ng pamahalaan, sampalin nyo ng 2 beses. Yung unang sampal, para kay Pangulong Rodrigo Duterte at yung pangalawang sampal para sa inyo dahil kayo ang nagbabayad ng buwis at kayo ang nagpapasweldo sa mga taong yan. Pero hindi para duru-duruin na mga mambabatas na ito ang mga uniformadong pulis. Isipin nyo mga congressman, may pamilya itong mga to. Tinitingala kasing pamilya, tinitingala ang kanilang tatay, ang kanilang ama dahil mga naka-uniform. Tapos ganun-ganun ninyo na lang. Ang problema, dahil hindi nyo lang gusto ang sagot, bubulyaw-bulyawan nyo at ipapakontempt nyo. Yun ang sagot nyo eh. Bakit marunong pa kayo sa sagot niya? Diba? Yun ang mabigat pa Pag hindi nila gusto ang sagot, contempt ka na, i-contempt ka na. Diba? Ang gusto nila, ayon sa kagustuhan nila yung isasagot ng resource person. Yan na rin naman ang sinabi ng isang VP Sara during her budget deliberation, Marlon, led by Kimbo. Kumusta naman ang pagiging bata sa pag-inom ng kape, Marlon? Ano, gusto mo ng straw? Tsaka yun. Sorry. Okay. Naku, yung you, knit shirt niya meron ng mancha. Hindi, wala. Sa sa braso. Hindi, ang sinasabi ko, mainit? Tingnan mo pa, mainit. hindi na, basta Hindi nga. mainit nga eh. Tingnan mo. Ay, hindi nga. Sobra init, di ba? Ay, nakakalo. Hindi, malamig na po kasi, malamig na. Hindi, ang sinasabi ko, pilit naman na sinabi din yan na dahilan ng isang VP Sara na hindi ibig sabihin na hindi nyo gusto ang sagot ko. Ang ibig sabihin nun ay hindi ako sumagot. Tama. Sumagot ako, hindi nyo lang gusto yung sinabi ko. Tama. Hindi naman ang gusto niyang sabihin, Marlon. Yan din naman, Marlon, ang pilit nating ini-inform sa publiko, na, sandali, sino ba yung na-contempt? Si Dan Fernandez ba? Hindi, nag-move,
Sino nag-move to cite in contempt? Party list eh. Tapos Ah. mga nagse-second demotion. Hindi ko Yan yung ang sinasabi pangalan din natin. na Dapat, itong party list na to, hindi naman sa nire-respeto natin ang party list, no? Pero, please, ilan ba botong nakuha nyo? yeah. Ilan ang botong nakuha nyo at ikukumpara nyo sa, yung balikan lang natin kay BP Sara, kukumpara nyo sa 32 million votes na nakuha ni BP Sara. Okay, pare-parehas kayo may mandato. Pero hindi porke nakapwesto kayo ngayon at hindi porke masyado kayong sunod-sunuran sa mga Panginoon nyo ngayon, ganun-ganun nyo na lang babuyin ang isang vice presidente na siyang may pinakamataas at may pinakamalaking boto na nakuha mula sa mamayang Pilipino. Napakabastos sa mga to. Kaya dapat ilagay sa lugar ng mamamayan ang party list na to. Kayo ay nagre-representa lang ng sekta, ng komunidad. Sabihin na natin yung simigaon. Di ba PBL yan? Ng mga, ano ba yun? Is that specific to sports or basketball? PBA party list? Hindi ko alam anong ano. Ano ba yung, I think has to do with that lang eh. Pero yung pakikialam mo on national level, Sobra. hindi dapat ganun. Hindi. Yung mga party list, tatandaan ninyo ha, ito ay sangay lamang na nakikita ng mga, anong termo, hindurupot at mga korakot na mga opisyal na yan para mag-corrupt or maglipat ng mga budget, national budget sa kanilang mga grupo. At saka akala ko ba in aid of legislation? Bakit wala na kayong ibang bukang bibig kundi magpa-cite in contempt, Lahat na lang ng resource person, iniimbita nyo tapos ipapakulong nyo. Diba? Darating din kayo sa sitwasyon na ganyan and wag nyo na pong antayin. Wag nyo nang antayin dahil masyado nyo nang binababoy ang burokrasya. Huwag nilang hintayin na maupo si VP Sara, panigurado malalagot din mga yan. Yung mga balimbing na yan, na mga nasa kongreso ngayon, matapang sila ngayon sapagkat sumisip-sip sila sa bangag na administrasyon. Masyado nyo nang binababoy ang diwa ng demokrasya. Sa totoo lang, mas marami pong mahalagang issue at mas maraming importanteng mga usapin ang dapat yung pagtuunan ng pansin at balik-balikan natin ang mataas na presyo ng bilihin. Ito sa Pogo, pabalik-balik kayo sa Pogo. Ayaw nyo tantanan ng Pogo. Bakit inupuan nyo na yung agri-smuggling hearing? Bakit kahit kailan hindi nyo ipinatawag sila Michael Ma? Pati yung mga pinangalanan ni Congressman Sonsing. Ready na yung ambulansya para sa atake ng yung high blood mo ah. Nandun lang naka-standby. Ay, ingay yun. Ang aga-aga nung issue, ang init-init. Pilit nilang, sige, go ang. Kasi ano lang talaga eh, masyadong bias, mandami yung time pagka sa issue ng Pogo. Pero pag Pogo na nililink nyo sa pamilya Duterte, pero pagka Pogo na pwedeng ilink sa kina Abalos, Remulla, at higit sa lahat ito kina Ryan Chu. Na Ryan Chu, yung nasa picture. Rainier. Rainier Chu. Rainier Chu, di ba? And wala, binabaliwala nyo. Tapos, pati yung sa agri-smuggling. Balikan natin. Okay yun, sige, magpa-imbestiga kayo ng Pogo, magpa-imbestiga kayo ng EJK. Pero patunayan nyo na hindi kayo bias at hindi kayo double standard. Pa-imbestigahan nyo rin yung issue ng agri-smuggling at pa-imbestigahan nyo rin kung saan ba talaga napupunta yung 1 billion pesos na a day na gastos para lamang sa flood control project. 1 billion, 1 Marlon. billion, paano mo ubusin yun? Higit na higit yun sa populasyon ng bansa. Meron ay sobra. populasyon ng bansa natin. Sobra. Ang dami-dami nilang issue na pilit pinagtatakpan ng kanilang mga sariling gawang istorya, kagaya ng pagre-rehash na lang ng mga issues sa mga Duterte, Marlon. Nabanggit mo ang smuggling, Marlon, ang agri-smuggling. Meron din dyan na naka-pending pa na issue na dinedma na lang ng first family. Ito ay yung involvement di umano ng unang ginang ngayon sa isang kidnapping or extraction sa Turkey. Tama. Diba? Yung paggamit niya ng impluensya kahit wala siyang mandato at hindi pa nakaposisyon noong mga panahon na yon, gumamit na siya ng puwersa niya at influence para makidnap yung anak ng kanyang kaibigan. At ang masaklap, kinasangkapan pa nito yung elite force ng Armed Forces of the Philippines na ISAF na dapat hindi ginagamit sa personal na kapritsyohan ng isa lamang kaibigan ng namamahala sa Malacanang. Bukod doon, di ba? And dapat kay Senator Bato, Senator Bongo, ituloy-tuloy nyo na, ipatawag nyo naman si Cathy Binag. Ipatawag nyo si Cathy Binag
para kunan naman siya ng salaysay patungkol doon sa pag-alok sa kanya ng coke ng unang ginang Yeah. at yung nakikita niya kung saan ay gumagamit din ng coke si Marcos Jr. at mga kanyang kaibigan. Kasi obvious naman, Marlon, na let's say itong nangyayari sa HUAD committee ngayon, Marlon, no? Nangyari ngayon ang OVP budget hearing na talagang nag-iisa ang VP Sara sa kanyang row Mm. at lahat sila full force dun sa kabila and everyone attacking Well her. attended. Yes, well attended. And here's VP Sara with just a pen. At yun lang ang kanyang armas at kanyang salita at bibig nung mga panahon na yon na ipinaglalaban niya ang OVP budget. Sige, meron mga iba. Ako personally, meron din akong nakita na dapat she proceeded na lang discussing the budget because it's public money and the public needs to know kung saan nga naman papunta. Sige, but however, ang isang tao kapag napuno na ang salop, ika nga Marlon, sasabog at sasabog yan at magsasalita para ipagtanggol ang ahensyang kanyang kinasasaklawan or yung branch niya. Hindi nila nagawang ma-deliver na mapatumba ang isang VP Sara. Kinabukasan, which happened yesterday, Marlon, na nag-declare na ang mga government offices na walang pasok dahil sa incremental weather. Naninindigan na hanggang gabi, naghihiring ang Quad Committee sa sa mga issues na rehash na lang. Ginamit mo ang resources dun. Ginamit mo ang oras ng bawat staff na nandoon para lang meron kang mapanindigan dahil hindi mo nagawa yung kahapon na mapapagsak ang ang VP Sara. Mahal nun, Pam. Grabe. Mahal Ang nun. pagkain na lang, Marlon. Sobra. Di ba? Sobra. Ang pagkain nyo maghapon dun, magdamag. At saka buti sana